Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, US nagbigay ng pondo para sa Philippine Coast Guard, China nagalit sa binibentang armas ng US, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Ang Departamento ng Estados Unidos ay nagbibigay ng 450 million pesos o $8 million sa bagong pondo para suportahan ang Philippine Coast Guard. Ang mga pondo ay tutulong sa paggawa ng makabago sa PCG Infrastructure Enhancement, Training Program Development, Resource Acquisition at Management Planning. Ang pagpopondo ay inihayag sa ikatlong Maritime Dialogue noong October 24, kung saan napag-usapan ng Pilipinas at US ang magkasanib na pangako sa pagpapalakas ng pagsunod sa internasyonal na batas, na makikita sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Tinugunan din ng dialogue ang mga epekto sa pagbabago ng klima, iligal na pangingisda at ang kahalagahan ng patuloy na koordinasyon sa pagpapatupad ng batas sa dagat. Inilunsad noong 2022, ang Maritime Dialogue ay nagsisilbing plataporma para sa Pilipinas at US upang tugunan ang mga ibinahaging hamon sa maritime at palalimin ang operational coordination. Sinabi ng Philippine Coast Guard na nakatakdang simulan ang mga karagdagang capacity building program kasama ang United States Coast Guard upang palakasin ang maritime security ng bansa. Ang plano ay tinalakay sa pagbisita ni Director of International Affairs at Foreign Policy Advisor ng USCG Holly Haverstick sa PCG National Headquarters sa Port Area Manila noong Miyerkules. Ang pangunahing adyenda ng pulong ay ang kahandaan sa pagpapatakbo ng PCG sa harap ng dumaraming hamon ng maritime sa rehiyon. Binalangkas ni Haverstick ang mga potensyal na inisyatiba sa pakikipagtulungan sa hinaharap sa PCG, kabilang ang mga pagsasanay, pagbabahagi ng impormasyon at paglipat ng teknolohiya. Sa ibang balita, binatikos ng China ang pinakahuling round ng pagbebenta ng armas ng US sa Taiwan, na nangakong gagawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang igiit ang soberanya nito sa Taiwan. Inaprubahan ng US State Department noong Biyernes ang $2 billion package ng pagbebenta ng armas para sa Taiwan, kabilang ang mga advanced na surface-to-air missile system at radar. Ang Ministry ng Depensa ng Taipei noong Sabado ay nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat nito para sa pagbebenta, na nagsasabing tutulungan nito ang militar na patuloy na mapabuti ang katatagan ng pagtatanggol nito at magkatuwang na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa buong Taiwan Strait. Ang Foreign Ministry ng Beijing ay tumugon sa isang pahayag noong huling bahagi ng Sabado, na nagsasabing ang pinakabagong package ng armas ay seryosong lumalabag sa soberanya at interes ng seguridad ng China, malubhang nakakapinsala sa relasyon ng China-US, at naglalagay sa panganib ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. 台湾是中国的一个省，不存在什么国防部，也不存在什么国防部长，这也不是一个外交问题。台湾是中国的领土，中国的航母在自己的领土和领海行驶是再正常不过的事情。台湾当局无论他们说什么、做什么，都改变不了台海两岸同属一个中国的事实。 也改变不了台湾终将统一也必将统一的大事。 Ang US Marines na nakatalaga sa 15th Marine Expeditionary Unit at Philippine Marines na nakatalaga sa Marine Battalion Landing Team 7, 3rd Marine Brigade, ay nagsasagawa ng mission rehearsal para sa coastal defense sa panahon ng Exercise Kamandag 8 sa Apurawan Beach, Palawan Province. I haven't heard lad on this net. Cutlass. Cutlass? Cutlass. Okay. Hang it on through, George 2!
Fire. Boom! Fire. Boom! Half load. Hey, no, charge two! Fire. Boom! Ang US Marines na nakatalaga sa Charlie Company, Battalion Landing Team 1/5, 15th Marine Expeditionary Unit, convoy vehicles at M777 ay dinploy ang mga 155mm howitzer sa buong isla ng Palawan mula Inagawan Beach hanggang Apurawan Beach, Palawan Province. Once we get on ASR cores, when we take that left here, there's 2 bridges for about 18 miles. All right, heading down windy road all the way up to this next checkpoint. Taking a right to Apurawan into the beach. Make sense? Focus. Focus. And keep your speed under control, and then I'll see you at Apurawan. Ang kamandag ay isang taunang pagsasanay na pinamumunuan ng Philippine Marine Corps at US Marine Corps, na naglalayong pahusayin ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines sa depensa at humanitarian, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahalagang pagsasanay sa pinagsamang operasyon kasama ang mga dayuhang militar sa pagsulong ng malaya at bukas na Indo-Pacific. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.